Para mag-improve ang ating personal finance, i-check natin yung tinatawag na net worth. Ang net worth, ito yung assets minus liabilities. I-check natin yung mga asset natin. Meron ba tayong mga property or may mga value na ating mga gamit like laptop. And then syempre, ilista rin natin yung mga utang natin. Kasi dito natin malalaman yung sitwasyon natin. Positive ba yung net worth natin or baka negative, mas marami tayong utang. Para magawa natin ng paraan at magkaroon tayo ng financial plan. At pangalawang i-check natin yung tinatawag na cash flow. Kasi madalas ang akala natin pag malaki ang income natin, okay na ang cash flow natin. Pero ang cash flow kasi ito yung income minus expense. Yung iba kahit malaki ang income, kung mataas ang lifestyle or malaki ang expense, pwedeng walang maipon. Kaya i-check din natin kung positive ba yung cash flow natin. Ito yung may naiipon tayo, may natitira sa sweldo natin. Or negative, mas malaki pa yung expense natin at mga utang compare mo sa kinikita natin. At kapag positive na ang cash flow natin, dito na magsisimula na tuloy-tuloy na ang pag-iipon natin. At dito makikita natin na importante rin pag nakakapag-ipon na tayo, ay mag-invest din tayo. Halimbawa, kung nakakapag-ipon ka ng kahit 200 pesos per day or 6,000 pesos per month, after 20 years, ito ay nasa 5.88 million na. Pero pag ito ay nakalagay lang sa mas mababa ang interest, ito ay nasa 2.2 million lang. Ang laki ng difference pag tayo ay nag-i-invest compare sa nasa bank lang or savings account ang ating pera. Magbigay tayo ng halimbawa dito na Kaiser Savings Plan na pwedeng lumago ang pera mo. Ang sample natin ay yung Plan K75 na nasa 44,116 per year ang premium. At sa Kaiser, 7 years ka lang mag-iipon, kaya times 7 years, ang total investment mo nasa 308,813. At kapag ito ay nag-mature after 20 years, ang projected fund mo ay nasa 874,626. Ang Kaiser ay good as cash after 20 years at kapag hindi pa natin kinuha ang fund natin sa Kaiser, meron pa rin tayong investment na nag-grow at may healthcare fund na pwedeng magamit sa ating retirement. At dito sa sample natin, kung nag-start ka sa Kaiser at the age of 40 at pag edad mo ng 65, ang projected fund mo nasa 1.4 million na. So again, ang Kaiser ay pwede nating simulan para sa ating retirement at sa ating savings na pwedeng mag-grow. Ang Kaiser ay tinatawag natin na 3-in-1 investment kasi dito, tatlo na ang meron ka. Kaya dito rin ako nagsimula noong 2012. Sa Kaiser, meron tayong investment, healthcare, at life insurance. Again, ito ay 7 years to pay lang at pwede ring one-time investment at 20 years ang maturity. Kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.